Kasalan sa baryo ng Iloilo. Kamusta po kayo, Mr. Narrator? Isa po ako sa masugid na nakikinig ng inyong programa. Naglakas loob po ako magpadala sa inyo ng kwento dahil talagang naaaliw at naging inspirasyon ko na ang makinig sa mga kwentong kababalaghan. Silent listener po ako at hindi rin po nagko-comment madalas. Ako po si Jaime at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay personal ko pong karanasan. Taong 1990 ay umuwi po ako sa baryo sa Iloilo para magbakasyon. Mahigit 3 taon din bago ako nakapagbakasyon doon at talagang namiss ko ang aking mga kamag-anak. Ang totoo ay wala kaming sariling bahay. Dahil bata pa lamang ang nanay ko ay pumunta na siya sa Maynila. Kung magbakasyon man ako ay nakikituloy lamang ako sa bahay ng mga kamag-anak ko. Dumiretso ako sa bahay ng mga pinsan kong sina Eric at Boyet. Pagkakita nila sa akin ay napuno kami ng kasiyahan. Tuwang-tuwa nila akong inakbayan at kinamusta. Inabutan ko pa sa bahay nila si Tio Melvin na inakit akong tumuloy sa kanilang bahay. Hindi ako kaagad nakasagot dahil sumabat si Eric at nabanggit niya na ihahatid na lamang nila ako ni Boyet sa bahay nito. Mangyari kasing nakatira sa bundok si Tio Melvin at talagang may kalayuan ang bahay niya, kaya hindi ako pwedeng mag-isang pumunta dahil baka maligaw ako at mapahamak. Kaya pala ayaw akong kaagad na paalisin ng mga pinsang ko ay dahil gusto nilang makipag-inuman sa akin. Bagay na lubos namang naintindihan ng aking tiyuhin, kaya maaga siyang nagpaalam sa amin. Pagkaalis niya ay hustong dumating naman ang iba pang mga kaibigan ni na Eric at Boyet na may dalang isang galong tuba, pati bulldog. Mukhang planado ang pag-inom at tila mapapasabak ako ng matagal-tagal sa inuman. Noong mga panahong yon ay nasa kabataan pa ang mga edad namin at mga kalakasan pa namin uminom ng alak. Nagsipagluto na din sina Eric at Boyet ng aming mapupulutan. Pagkatapos ay inilapag na nila sa mesa. Ginataang bayawak at pritong sawa ang mga iyon na nahuli nila sa gubat. Mabuti na lamang ngayon at dumating ka na. Matitikman mo kung gaano kasarap ang bayawak at sawa. Para ka lamang kumain ng manok neto, sabi ni Boyet. Natakam naman ako pagkakita ko sa mga pulutan, kaya hindi ko napigilang mapatikim at talaga nga palang kasing sarap ng manok ang bayawak at sawa. Kahit matagal na ako sa syudad, ay hindi ako naging maselan o sensitibo sa buhay sa probinsya at baryo. Kaya ko namang makipagsabayan sa mga pinsan ko at iba ko pang kamag-anak dahil noong bata pa ako ay nakasanayan ko na rin silang makasama at matutunan lahat ng bagay doon. Nagpatuloy ang aming masayang inuman na panay halakhakan at kantsawan. Ibang-iba talaga kapag nakakasama ko ang mga pinsang ko. Para kaming mga sabog at hindi namin mapigilang magbiruan. Punong-puno kami ng mga hindi matapos-tapos na kwentuhan at asaran, kung saan-saan pa napapadako ang aming usapan. May napapapunta sa eksenang katatawanan at maging sa mga kwentong kababalaghan at alamat sa baryo. Hindi mawawala ang kwentong aswang na nagpatindig sa aking mga balahibo. Doon lamang nagiging seryoso ang usapan namin dahil hango sa tunay na karanasan ang ibinabahagi ng mga pinsang ko, pati ng mga kaibigan nila. Hindi namin kaagad na malayan na naubos na pala namin ang isang galong tuba. Kaya't mayat maya akong tinatawag ng kalikasan at pabalik-balik ako sa palikuran. Isinunod namin ang bulldog at napansin ko na halos kami na lamang palang 3 ang natitirang umiinom. Umalis na pala ang mga kaharap namin sa inuman
at umuwi na sa kanilang mga bahay. Pinagtulungan naming ubusin ang bulldog o mas kilala bilang Grande at niligpit namin ang mga pinag-inuman noong bandang alas 6. Papalubog na ang araw at talagang lasing na lasing si Boyet. Namumula na ang kanyang buong muka at hindi na siya makatayo ng diretso. Kaya si Eric na lamang ang nagrepresenta na ihatid ako sa bahay ni Tio Melvin. Pinadala niya ako ng flashlight at pagkatapos ay kumuha siya ng jacket sa kanyang silid at dumako pa siya sa kusina para kumuha ng itak. Pagkalabas namin ng bahay ay nag-umpisa na kaming maglakad hanggang sa tuluyan ng magpakita ang buwan sa kalangitan. Kasabay nun ang pagkahol ng mga aso sa paligid. Pakiramdam ko ay nahulasan na ako sa matagal naming paglalakad at nawala na ang alkohol sa aking buong katawan. Bumalik ako sa sirkulasyon at parang wala akong nararamdamang anumang pagkahilo o pananakit ng ulo. Umakyat kami sa bundok at marami kaming nadaan ng mga puno, lalo na ang puno ng balite. Talagang nakakatakot at sobrang laki ng puno. Kung ano-ano tuloy ang pumapasok sa isipan ko noon. Sumagi pa sa isip ko ang mga duwende, kapre at tikbalang, maging mga laman lupa na nakatira sa punong yun. Maya-maya pa, walang ano-ano, nakarinig ako ng mga pagaspas ng ibon at kasabay nun ay may sumitsit sa aming dalawa. Kinabahan ako at binalak kong lumingon sa paligid subalit sinaway ako ni Eric. Huwag mong papansinin ang mga naririnig mo at tumiretso ka lamang sa paglalakad. Sabi niya. Kahit malakas ang kabog ng dibdib ko ay pinilit ko lamang na magbingi-bingihan sa mga naririnig ko. Hindi naman nagtagal ay nawala na din ang mga ingay na aking naririnig sa paligid. Habang naglalakad kami ay pakiramdam ko ay napakalayo pa rin ng bahay na kinatitirikan ng bahay ni Tio Melvin. May mga talahiban, kakahuyan pa kaming nadaanan at talagang nakakatakot doon. Iniisip ko pa na baka may mga ligaw pang mga hayop sa paligid kaya talagang nag-iingat ako sa bawat paghakbang. Hinihingal na din ako dahil hindi ako sanay maglakad ng sobrang layo. Pinahid ko ang noo ko dahil nabubuo na rin ang mga pawis ko. Dire-diretso pa rin kami sa paglalakad hanggang sa huminto si Eric. Nauuhaw ako. Mabuti pa huminto na muna tayo doon sa bahay ni Aling Pasing at mag-inom tayo ng tubig. Sabi niya. Sumang-ayon na lamang ako dahil kahit ako ay napapagod na din sa aming paglalakad. Medyo malapit-lapit na rin ang bahay ng matanda sa aming tinatahak na daan kaya madali naming nasumpungan ang bahay nito. Kilala ko si Aling Pasing dahil malapit siya sa aming pamilya at tinuturing na rin siya naming kapamilya ng mga pinsang ko. Hindi nagtagal at nakarating na din kami malapit sa bahay nito. Saglit kami napatingin sa may bubong ng bahay at napansin naming may babaeng mahaba ang buhok na nakatuwad doon na para bang may sinisilip sa loob. Ibang klase din si Aling Pasing, no? Gabi na napakasipag pa at talagang umaakyat pa sa bubong. Sabi ni Eric. Matibay pa palang tuhod niya. Wika ko naman. Lumapit pa kami sa may bakuran at kinausap ang matanda sa bubong. Aling Pasing, napakasipag nyo naman. Pwede po ba kami makiinom sa inyo ng tubig? Pagod na po kami sa paglalakad ng pinsang kong si Jaime at papunta po kami sa bahay ni Tio Melvin. Wika ni Eric. Nagulat ang babae sa bubong at saglit siyang tumigil sa kanyang ginagawa. Hinanap niya kami at ganoon na lamang ang kinagulat namin nang makita ang kanyang muka. Nanlilisik ang kanyang mga mata, nangingintab ang buong katawan at talagang mahaba ang kanyang dila. Kinabahan pa kami dahil nakadipa ang kanyang mga kamay. Pagkakita niya sa amin ay para siyang nataranta at sa palagay ko ay nakaramdam siya ng panganiba.
Dali-dali siyang gumapang sa gilid ng bubong na parang alupihan at mabilis na lumundag. Pagkabagsak niya sa lupa ay kumaripas siya ng takbo at naglaho sa mga ligaw na halaman sa likod ng bahay. Halos hindi kami makapagsalita ni Eric sa aming mga nakita. Noon lamang ako nakakita ng ganoong nilalang sa buong buhay ko. Nahimasmasan lamang kami nang lumabas sa pinto ang apo ni Aling Pasing at pinapasok kami sa loob ng bahay. Sumunod kami sa kanya at binigyan niya kami ng isang basong tubig. Pagkatapos ay kinausap namin si Aling Pasing ukol sa nakita naming babae sa bubungan nito. Nagkatinginan ang maglola at kita ko ang sindak at pagkabahala sa kanilang mga mata. Hindi inakala ni Aling Pasing na may nagmamatsyag na pala sa kanilang aswang. Pinayuhan nila kami na doon na magpalipas ng magdamag, subalit hindi ako pumayag dahil baka mag-alala at magtampo si Tio Melvin. Kaya pagkatapos namin makapagpahinga ng kaunti, ay nagpasalamat kami at nagpaalam na rin kami sa maglola. Nagpatuloy kami magpinsan sa paglalakad nang makaramdam ako ng panghilab ng tiyan. Tinatawag na naman ng kalikasan at naiinis ako at talagang hindi pa kami pinapasapit sa bahay ni Tio Melvin bago ako makaramdam ng sakit ng tiyan. Hindi ko na napigilan at naghanap ako ng lugar na pwede akong magbawas. Pumwesto ako sa isang sulok habang si Eric naman ay kumuha ng sigarilyo at tumayo sa di kalayuan habang nakamatsyag sa paligid. Sigurado ako na ang tuba ang dahilan kung bakit nasira ang tiyan ko. Mahina ako at hindi sanay sa ganoong inumin. Malapit na ako makatapos noon nang makarinig ako ng huni ng manok. Kakaiba ang ingay na nililikha nito dahil hindi ito tumitilaok, kasabay pa nun ay medyo humahalinghing sa paligid. At may narinig pa akong kumakalansing. Nakakapangilabot at sa palagay ko pa ay malapit lamang sa pwesto ko ang mga naririnig kong ingay. Kaya dali-dali akong kumuha ng dahon na ipahid ko sa aking putan at itinaas ang pantalong ko. Pagkasarado ko sa aking zipper ay mabilis akong lumingalinga sa paligid. Napalunok ako at hindi talaga makontrol ang malakas na dagundong ng aking dibdib. Maya-maya pa, narinig ko ang tinig ni Eric sa di kalayuan. "Insan, halika na! Magmadali ka na!" Sa tono ng pananalita niya ay para ba siyang kinakabahan, kaya naisip ko na marahil kailangan na nga naming makarating sa bahay ni Tio Melvin. Hinanap ko si Eric at sinabi ko sa kanya ang mga naririnig ko. Saka kami nagmamadaling lumakad sa kasukalan. "Huwag ka na lamang maingay. Magpatuloy ka na lang sa paglalakad. Huwag mong pansinin ang lahat ng mga naririnig mo," payo sa akin ni Eric. Maya-maya ay natanaw na namin ang bahay ni Tio Melvin. Lumapit pa kami sa may bakuran at biglang kumahol ang alagang aso niya. Biglang lumiwanag ang bahay at lumabas ng bahay si Tio Melvin na may dalang itak. Pagkakita niya sa amin ay inimbitahan niya kaming pumasok sa loob ng bahay. Isiniwalat namin magpinsan lahat ng mga karanasan namin sa bundok bago pa kami makarating sa kanyang tahanan. Nagtataasan pa ang mga balahibo ko sa buong katawan habang ikinukwento ko ang mga tagpong yon, kung saan nakaengkwentro ako ng mga nilalang at mga ingay na hindi ko mapaliwanag. Matapos namin magsalita ay siya naman ang nagpaliwanag sa mga kababalaghang nagaganap. Alam nyo mga pamangkin, ang lugar na ito ay pugad ng mga engkanto at aswang. Maraming aswang ang naglipana dito sa bundok, kaya karamihan ng mga nagagawi ditong naliligaw ng mga tao ay hindi na natatagpuan pa. Paswerte kayo at alam ninyo ang daan, kung hindi, nako, baka nawala na kayo dito sa bundok. Tumahimik kami at sa puntong yon ay muling nagsalita si Tio Melvin. "O ano, kumain na ba kayo?" "Okay lamang po. Matagal-tagal din po kami namulutan kanina. Kaya hanggang ngayon po busog pa po kami," paliwanag ni Eric. "O siya, sige,
Kapag inaantok na kayo, pumasok na kayo sa isa ko pang bakanting silid. Kasya naman kayo dyan. At itinuro niya ang isa pang silid. Mabilis naman kami nagpasalamat at pagkatapos ay iniwan muna niya kami at nagtungo siya sa kanyang kwarto. Hindi nagtagal at nagpahinga na kaming dalawang magpinsan. Halos pakla ko sa kama at talagang doon ko na lamang naramdaman lahat ng pagod ko. Hindi ko na namalayan kung ano pa ang oras na nakatulog ako. Pero maaga pa kami nagising ni Eric dahil nahihiya kami kay Tio Melvin na tanghaliin sa paggising. Inabot kami ng 3 araw sa bahay ni Tio Melvin. Tumulong kami sa kanya sa mga gawaing bahay at kami na rin ang nagluto ng aming mga makakain. Hindi kami naging pabigat at masaya naman kaming nananatili doon. Kahit limitado lamang ang aming mga pinagkakaabalahan. Isang araw ay may dumating siyang bisita. Isa iyong babae na nagpakilala bilang mapapangasawa ng malayong kamag-anak ni Tio Melvin. Inimbitahan niya si Tio Melvin, pati kaming dalawa ni Eric na dumalo sa kanyang kasal. Natuwa naman kami ang mukhang mabait ang babae, kaya naman ganoon na lamang ang pasasalamat namin magpinsan. Alam ni Tio Melvin ang lugar ng babae kaya naman pinaunlakan niya ang imbitasyon nito. Nagpasalamat ang babae at pagkaalis nito ay kinausap kami ni Tio Melvin. Mag-iingat kayo pagdating natin sa kasalan ha. At ang lugar na pupuntahan natin ay pinaliligiran ng mga aswang. Wika ni Tio Melvin. Sumang-ayon kami ni Eric. Sa buong araw na iyon ay katulad pa rin ng dati ang mga ginagawa namin. Naglilinis kami ng bahay, nagsisibak ng kahoy na panggatong at nagluluto ng aming mga makakain. Sa simpleng buhay kami nabubuhay noong mga panahong yon, kaya naman talagang masayang-masaya na kami at kontento sa kung anong merong kami. Matapos ang 2 araw ay naganap ang kasalan. May kalayuan ang bahay ng babaeng ikakasal, halos ilang kilometro buhat sa bundok. Pagkarating namin sa bakuran ng bahay ay saglit kaming nagpahinga ni Eric sa isang tabi. Nang makapagpahinga na kami ay saka kami pumasok sa loob. Ang bulwagan pala ng mismong bakuran ng bahay ng babae ang pagdarausan ng kasal. Kumain na muna kaming 3 sa bahay bago kami pumunta sa kasalan. Medyo masilan si Tio Melvin dahil alam niyang maraming aswang sa lokasyon ng bahay ng babae. Kaya hindi mahirap maghinala na may aswang din sa mismong lugar na pagdadausan ng programa at hindi rin mahirap isiping mayanggaw kami ng mga pagkaing inihahain. Maraming bisita at kahit medyo simple ang dekorasyon ay napuno iyon ng kasiyahan habang dumadagungdong ang malakas na tunog ng speaker at tumutugtog ng mga awiting pangkasala. Makalipas ang ilang sandali ay natanaw ko sa di kalayuan sina Boyet at Tio Silvan. Tuwang-tuwa kami ni Eric. Sinalubong pa kami ni Boyet pati ni Tio Silvan na inimbitahan rin pala laking ikakasal. Pumesto kami sa isang sulok. Kumaway naman ang mga magulang ng lalaking kinasal kay Tio Melvin at Tio Silvan. Kaya napagtanto ko namang magkakilala sila. Luminga-linga ako sa paligid subalit hindi ako pamilyar sa mga bisita. Wala akong makilalang kamag-anak o marahil ay talaga lamang na matagal na akong hindi umuwi sa baryo kaya hindi ko matandaan ang mga itsura ng iba ko pang mga kamag-anak. Nakita ko din ang bagong kasal at natandaan ko ang itsura ng babaeng kinasal. Ipiniliwanag ni Tio Melvin na malayo nilang kamag-anak ni Tio Silvan ang lalaking kinasal, pati kamag-anak nito. Hindi ko sila kilala at ang mga tiyuhin at tiyahin ko lamang ang mga nakakakilala sa kanila dahil matagal na silang hindi umuwi sa baryo. Kaya lamang sila bumalik sa baryo ay dahilan na rin sa pakikipagkasala. Nang makapwesto na kami sa upuan,
ay kumukuha na rin ng kanya-kanyang mga pagkain ang mga bisita. Napansin ko na may dalang belt bag si Tio Melvin at may kinuha siya doong isang botilya. Pagkatapos ay binalik niya sa loob ng bag. Napuno ako ng kuryosidad kaya tinanong ko sina Eric at Boyet. Sandali lang, bakit may dalang belt bag si Tio Melvin? Bakit parang marami siyang dala? Pinagdala niya pa tayo ng mga talibong. Tumugon si Eric sa sinabi ko. Alam mo, ang lugar na to ay kilala na pinamumugaran din ng mga aswang. Kaya parating nag-iingat si Tio Melvin. Nabanggit na rin niya sa amin noon ni Boyet na marami din ditong manlalason. At hindi malayong may kamag-anak ang babaeng kinasal ng mga manlalason. Kaya kung mapapansin mo, maraming dalang agima si Tio Melvin. At ultimo lahat ng haba ng kutsilyo, meron siya. Isa pa, meron din siyang mga pangontra sa loob ng kanyang belt bag. Kaya hindi siya basta-basta malilin lang ng mga, alam mo na, mga aswang. Mahabang wika ni Eric na halos pabulong na. Doon lamang naliwanagan ang isip ko. Talaga palang malakas at maingat si Tio Melvin. Alam na niya ang mga galawan ng mga tao sa paligid niya. Kaya naman hindi siya basta papatay-patay pagdating sa pakiramdam, lalo sa mga aswang. Hindi nagtagal ay may itinuro sa akin si Boyet. Itinuro niya sa akin ang mga magagandang kababaihan na nakaupo sa kabilang pwesto. Napangiti na lamang ako sa aking pinsan. Naku, tigilan mo nga ako sa mga kalokohan mo. At baka mamaya may mga nobyo na yung mga tinuturo mo sa akin. Sabi ko rito. Humagikgik si Boyet at parang nang aasar habang panay ang sulyap sa mga magagandang kadalagahan. Uy, pagkakataon na natin makipagkilala sa mga kadalagahan. Doon pa lang natin malalaman kung meron na nga ba silang mga nobyo o wala. Sumagot ako sa sinabi niya. Hoy Boyet, umayos ka nga ng pag-uugali mo. At baka malaman ng nobya mo ang mga katarantaduhan mo, sige ka. Alam ko ay matagal nang may nobya si Boyet at nagpaplano din siyang pakasalan ang babae. Kailangan lamang niyang makaipon ng pera. Sa puntong iyon ay sumuko na si Boyet at hindi na siya nagpumilit na makakilala pa ng ibang babae. May takot din siya sa nobya niya. Dahil may pagkasilosa ito at matapang. Makalipas ang ilang sandali ay nakaramdam ako ng pag-ihi. Kaya tumayo ako at may nakasalubong akong lalaki. Tinanong ko ang palikuran at mabilis niya iyong itinuro sa akin. Nagpasalamat ako at mabilis na lumakad. Pagkadating ko sa may palikuran ay eksaktong walang tao. Napaswerte pa ako. Nang makatapos na ako sa pag-ihi at makalabas sa palikuran, maya-maya ay may napansin ako sa paligid at labas ng palikuran. Nandoon ang isang pamilyar na mukha na may kasamang 3 kalalakihan. Paglingon ng matandang babae ay talagang kinilabutan ako nang makita ang mukha niya. Sumagi sa alaala ko ang babaeng nakita namin ni Eric sa bubong ng bahay ni Aling Pasinga. Siya ang babaeng nakita namin. Pagkakita niya sa akin ay ngumisi siya at sinenyasan ang mga kasama niya na lumapit sa akin. Natakot ako kaya kinuha ko ang dala kong talibong at kung sumugod man sila sa akin ay tiyak na may panlaban ako sa kanila. Maya-maya ay dumating sina Eric, Boyet at Tio Melvin at Tio Silvan. Bagyang napatras ang matandang babae. Pati ang mga kasamahan nitong lalaki. Umiwas sila sa akin, lalo pat may iba na akong mga kasama na panay lalaki. Sinabi ko kay Tio Melvin na gusto akong atakihin ng matandang babae, pati ng mga kalalakihan. At dahil doon ay kinuha ni Tio Melvin sa kanyang belt bag ang isang botilya. Kumukulo iyon kaya namilog ang mga mata ni Tio Melvin. Sinasabi ko na nga ba, mga aswang kayo. Kanina pa kumukulo ang lana na to simula pa nang maupo kami sa may mesa.
Lahat ng mga nandito ay aswang. Bulyaw niya. Binuksan niya ang takip ng lana at isasaboy na sana sa mukha ng matandang babae, pati mga lalaki, nang magsigawan silang lahat at kumaripas ng takbo. Hinabol namin silang lahat at tumakbo sila sa babaeng kinakasal, at doon ay nagsumbong ang mga to. Pinagtinginan kaming lahat ng mga bisita doon at talagang napahiya kami, pero buo ang loob ni Tio Melvin na harapin ang ama ng ikakasal. Maya-maya ay bumalik sa sirkulasyon ang kasalan, kaso panay pa rin ang tingin sa amin ng mga tao. Pinagbubulungan pa nila kami na parang kami ang nagsimula ng kaunting kaguluhan. Lumapit ang lalaking kinasal palapit sa amin, hanggang sa lumapit na din sa amin ang ama ng babaeng kinasal. Kinausap ng ama ng kinasal na babae si Tio Melvin at Tio Silvana. Pwede ba? Irespeto naman ninyo ang kasal ng aking anak at huwag kayong gumawa ng gulo. Nakakahiya sa mga bisita. Madiin at puno ng galit at pabulong na wika ng ama ng babaeng kinasal. Tumugon si Tio Melvin. Alam na namin kung saan kami dapat lumugar. At isa pa, hindi kami nagsimula ng gulo kung hindi ang matandang babae at mga kasama nitong mga lalaki. Gusto mo bang malaman kung anong ginawa nila? Sabi ni Tio Melvin. Hinamon niya ang ama ng babaeng kinasal. Maya-maya ay hindi nakasagot ang ama ng kinasal na babae at nanahimik na lamang siya sa kanyang kinatatayuan. Para siyang napahiya ng mga oras na yon. Sumabat sa usapan si Tio Silvana. Mawalang galang na sa inyo pero aalis na kami bago pa may mangyaring hindi ka nais-nais. Salamat na lamang sa pag-iimbita sa amin ng mga ikinasal. Wika ni Tio Silvana. Maglalakad na sana kami pero pinigilan kami ng lalaking kinasala. Kita ko ang malasakit at habag niya sa amin. Sandali lang ho. Hindi po yata kayo kumakain. Kumain na po muna kayo bago umalis. Saka kalimutan na lang po natin ang nangyari. At alam nyo na, magpakasaya tayo sa aming kasal. Wika ng lalaki. Umiling si Tio Melvina. Hindi na iho, maraming salamat na lamang. Banggitin mo na lamang kami sa iyong mga magulang. Sige na, paalam. At pagkatapos nun ay dire-diretso na kaming naglakad palabas sa bulwagan. Hindi na rin kami napigilan pang umalis ng lalaking ikinasala. Pagsapit ng hapon ay naghanap ng mauulam si Tio Melvin. Dahil medyo nagugutom na rin kami. Pinagtiyagaan namin kumain ng sinabawang talbos ng kamuting kahoy. Naging ulam namin sa kanin. Hindi naman kami maarte sa pagkain at nabusog kami kahit papaano. Tama nga pala ang sinabi sa akin ng nanay ko noong mga nasa lungsod pa kami. Masarap ngang mamuhay sa probinsya at baryo dahil hindi magasto sa pagkain. Kapag marunong kang magtanim at hindi mapili sa pagkain, ay tiyak na mabubuhay ka. Hahaba pa ang buhay dahil walang mga kemikal na pampalasa ang mga lutuing pagkain. Nanatili na muna sa bahay ni Tio Melvin sina Tio Silvana at Boyet, at kinabukasan na rin kami bababa sa bahay ng mga pinsan ko. Sumapit ang hating gabi at may kumakatok sa pinto ng bahay. Mahina ang pagkahol ng aso kaya medyo kinakabahan ako dahil mukhang may masamang mangyayari. Bumangon ako sa higaan at nakasabay ko rin na umangat sina Eric at Boyet. Lumabas kami ng silida at nakita namin si Tio Melvin na may nakasukbit na talibong sa tagiliran, habang si Tio Silvan naman ay may dalang itak. Pagkakita namin sa Tio Silvan ay sinenyasan niya kami nga pumalik sa higaan, pero nagmatigas kami at kumuha kami ng mga kutsilyo sa kusina at sumunod kami sa may sala. Binuksan ni Tio Melvin ang tarangkahan ng pinto at bumungad sa harapan niya ang matandang babae kasama ang ilang kalalakihan.
Anong ginagawa niyo sa bahay ko? Tanong ni Tio Melvin. Nandito kami para maningil. Ipinahiya mo kami sa kasalan. Bulyaw ng matandang babae. Lumabas si Tio Melvin, pati kami sa bakuran ng bahay. Pinahiya? Kami ang napahiya. Magpasalamat kayo at magalang ako nakipag-usap sa kamag-anak kong lalaking kinasal, pati sa mga magulang ng babaeng kinasal. Kung hindi, baka napatay ko na kayo kanina. At talagang paaabutin pa ninyo sa ganito. Gusto mo magkaubusan tayo ng lahi dahil sa napahiya ko kayo? Mabuti pa, lumayas na kayo sa bakuran ko hanggat may bait pang natitira sa aking sarili. Sabi ni Tio Melvin. Subalit hindi sila nakinig, kaya napilitang umatake si Tio Melvin, ngunit mabilis siyang napahinto, pati ang matandang babae, nang dumating ang bagong kasal, pati ang mga magulang nila. Umiyak ang babaeng kinasal, kasama ang kanyang asawa na nakapagpalit na rin ng kasuotan. Tama na po, itigil niyo na ang pag-aaway at patayan. Saway sa amin ng lalaking kinasal na malayong kamag-anak ni na Tio Melvin at Tio Silvana. Tiya, pakiusap. Huwag na kayong gumawa pa ng karahasan. Kamag-anak sila ng asawa ko. Bigyan niyo sila ng respeto at bilang paggalang sa ating pamilya. Ayaw naming tumanak ang dugo at madamay pa ang mga inosenteng tao dito. Pakiusap ng babaeng kinasala. Sumabat sa usapan ang ama ng babaeng kinasala. Adelaida, huwag kayong gumawa ng iskandalo ng mga kapatid natin. Itigil na ninyo ang kalokohang ito para sa ikatatahimik ng ating pamilya. Noon ay naging malinaw na kapatid pala ng ama ng kinasal na babae ang matandang babae, pati ang mga kalalakihan. Sa puntong iyon ay tila naliwanagan ang isipan ng matandang babae at tumigil siya sa pag-atake. Hindi siya nagsalita at hindi rin humingi ng tawad. Lumapit sila sa mag-asawang magulang ng babaeng kinasal. Maya-maya, nagwika ang ina ng lalaking kinasal at sinabi niya nga, "Pasensya na kayo Silvan at Melvin ha, pati ang mga bata ay nadamay pa. Hayaan ninyo at hindi na ito mauulit pa." Ayos lamang yun, basta ba lulubayan na kami ng mga aswang, sabi ni Tio Melvin. Matapos ang mga engkwentrong iyon ay umalis na ang pamilya ng mga aswang nang mapayapa. Hinding-hindi na lumingon pa sa aming direksyon ang matandang babae, pati ang mga kapatid nito. Nakahinga na ako ng maluwag at bumalik na kami sa loob ng bahay. Pagkapasok namin sa loob ng bahay ay nagsalita si Tio Melvin. Siguro naman matitigil na ang mga panggugulo sa atin ng matandang babae na yon. Nahihiya at naaawa na lamang ako sa pamilya ng bagong kasal dahil sila pa ang sumasalo ng kahihiyan ng pamilya ng babae. Nagsalita naman si Tio Silvan at sinabi niya nga, "Kuya, naawa din ako sa kamag-anak nating lalaki at posibleng isa na rin siyang aswang katulad ng asawa niya." Lubos ang panghihinayang nilang dalawa. Saglit na namayani ang katahimikan bago nagsalita si Tio Melvin. "O sige na, lumalalim na ang gabi. Matulog na tayong lahat." Sumang-ayon kaming magpipinsan at pumasok na kami sa loob ng bahay. Inakala ko na doon na matatapos ang buhay ko. Tumatak talaga sa isip ko ang hating gabing yon. Dinig na dinig ko ang mga paghilik ng dalawa kong pinsan. Halos hindi ako nakatulog ng maayos sa magdamag sa kakaisip ng mga nangyari. Kinabukasan, hindi pa kami umaalis dahil gusto pa ni Tio Silvan na makasama si Tio Melvin. Matagal-tagal din kasi silang hindi nakakapag-usap at nagkita dahil madalang bumisita si Tio Silvan kay Tio Melvin sa bundok. Kaya naman pinagbigyan namin silang magpipinsan. Kinahaponan ay nanguha kami ng kahoy na panggatong. Napadaan kaming magpipinsan sa isang koprahan nang may mapansin kaming umpukan. Merong mga babaeng nakaluhod kasama ang ilang lalaki na may pinapangus na kung anong pagkain
Hindi nagtagal at nagulat kami nang lumingon ang mga tao. Punong-puno ng dugo ang kanilang mga bibig. Nanlilisik ang mga mapupulang mga mata at naglalangis ang kanilang mga balat na parang mga taong grasa sa sobrang kaitiman. Malalago din ang mga balahibo nila sa buong katawan. Nagimbal kami sa aming mga nakita at hindi ko pa inaasahan na sa ganoong oras at pagkakataon pa, muling makakaharap ang mga aswang na to. Umangil sila at tinignan kami ng masama. Inilabas namin ang mga dalang itak nang bigla nila kaming sunggaban. Isa-isa silang umatake sa amin at nabitawan namin ang mga dalang kahoy. Umilag kami sa mga pag-atake at maswerte namin silang nataga sa iba't ibang bahagi ng kanilang mga katawan. Kinabahan kami at umatras ng umatras dahil hindi namin makakayanan ang bilang nila kahit may mga hawak kaming mga sandata. Maya-maya ay biglang lumitaw sina Tio Melvin at Tio Silvan na may dalang mga buntot pagi at sanga ng tinig ng kalamansi. Pinaghahampas nila iyon sa mga aswang kaya nagsipag-atrasan sila at tuluyang kumaripas ng takbo palayo sa aming direksyon. Nang makaligtas kami sa mga aswang ay nagpasalamat kami sa aming mga tiyuhin, sapagkat nasagip nila ang aming mga buhay. Umuwi kami magpipinsan bitbit ang mga kahoy na panggatong. Kinagabihan, iyon ang huli naming pagsasalo-salo sa hapagkainan. Dahil kasunod na araw ay maaga kami magpapaalam kay Tio Melvin at bumaba na kami na bundok. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ilang araw na namalagi ako sa baryo. Marami akong natutunan sa buhay sa tulong ni Tio Melvin pati ni Tio Silvan, kasama ang aking dalawang pinsan.